O kapapasok lang po ito mga kababayan, kapapasok lang. BBM, nagnegatibo na! Hindi sa drug test, kundi sa rating mga kababayan. Oh, di ba? Mas nauna pa siyang nag-negative ang rating mga kababayan kaysa sa nag-negative sa drug test dahil ayaw ko magpa-hair follicle drug test. Ano kayo, sinuswerte? Sabi ni Claire Castro mga kababayan, kung sino daw ang nang-aakusa siya ang magpapatunay. Bakit ako magpapa-hair follicle drug test? Kaya naunang nag-negative ang kanyang rating mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Lumabas din yung survey na talaga naman pong napakalaki ng bagsak Spaghetti pababa ng pababa ng trust rating at ng approval rating ng Marcos Jr. administration. Lampas kalahati ng sambayanang Pilipino wala ng tiwala kay BBM mga kababayan. Oh, wala pang pahayag si Claire Castro niyan. Siguro po ang kinalaman nito sa Modi Thursday, ito nga po yung paglilingkod sa bayan. No? Naghusga na po ang taong bayan doon sa paghugas ng paa kung sino talaga ang tunay na naglilingkod. No? Kung sino talaga ang naghuhugas ng paa ng taong bayang Pilipino. Hindi po yan si Marcos. Kaya nga, baliktad Lumalabas ngayon mga kababayan na sila ngayon ang pinagsisilbihan. Sa halip na public servant, sila ang nagpapasilbi. Dahil napakalaki po ng pagbagsak, ng pagtiwala at ng approval ng ating bayan. Napakalaki. Gaano katindi po ang bagsak? Well, ito po ha, babasahin ko po ha. Basa! Ito po ay Pulse Asia. Kapanipaniwala po ito dahil wala pinapanigan ng Pulse Asia. Nung tumaas si BBM mga kababayan, panay pasalamat. Etong kanyang grupo doon sa Pulse Asia. Pero expected natin ito mga kababayan, ngayong lumagpak siya. Sasabihin na naman ni Claire Castro na fake news. Yung kanyang paboritong mga kababayan depensa. Sasabihin fake news. Pagdating po sa approval, bumagsak po ng 17 point ang approval rating ni Marcos Jr. Grabe, 42% no? Ngayon po ay 25 na lamang. 25. Now, ang problema po dito, bagamat nalathala sa dyaryo na 25 ang kanyang trust rating, ang approval rating, ang pagbasa po niyan dapat neto. Meaning mga kababayan, ima-minus. At ano yung approval rating niya na 25 at ano yung disapproval rating niya. Ang disapproval rating po niya ay tumaas ng 21 points at naging 53%. Grabe no, disapproval. 53% mga kababayan, lampas kalahati ng Pilipinas disapprove kay BBM. So 53 less 25 is 28. So wow, negative 28. Negative 28. Congrats BBM, nag-negative na. Sa rating sa rating, hindi pa sa hair follicle drug test dahil hindi pa kumakasa approval rating na ating presidente. Negative. Kailan kaya kakasa sa drug test? Sa nakuha niyang negative 54, di umano sa survey dyan sa Bohol. Sa Bohol pa, negative 54. Ano na lang kaya sa Mindanao? Negative 100. Baka. Wala pong may gusto kay Marcos Jr. At kung titignan po natin yan, sa porsyentohan lamang, sa 4 na Pilipino, sigurado mga kababayan, maglalabas sila ng kanilang yung kanilang paboritong survey firm na mga ngagba. Okta Research, yung WR numero, the Stratford, yan ang gagamitin nila mga kababayan pag counter. Isa lang ang nag-a-approve sa ginagawa ni Marcos Jr. Sa 4, isa lang ang approve. 2 ay hindi approve at yung isa ay undecided. Yung undecided, consider na yung hindi approve. Dahil kung approve siya dapat mag-yes. Pero dahil nga nito po yan, negative 28% ang approval. Ibig sabihin, hindi ka-approve, Marcos. Negative na mga kababayan, that is considered very poor. Pagdating naman sa pagtitiwala, trust rating. Worst! At hindi pa siya nagtatatlong taon mga kababayan Sa June 30 pa. Si BBM na siguro nakakuha ng ganyang kalaking bagsak mga kababayan, distrust sa mga tao sa kalahati ng kanyang termino. Ito po, mas malaki ang distrust kesa sa trust. No? Ito. Ang trust rating po niya, galing 42, ngayon po ay 25. Wow! Double digit mga kababayan talaga, no? Bagsak by more than 20 points, no? Almost 20 points ang bagsak. Sobrang laki niyan mga kababayan. At tuloy-tuloy yan, Tuloy-tuloy yan mga kababayan.
23 points ang pagbagsak pagdating sa trust rating. At umakyat ang distrust. Distrust. Umakyat po sa 54 galing 32. So again, dumami ang hindi na nagtitiwala kay BBM mga kababayan, kalahati ng populasyon. Yung neto para makita ko ano ang trust rating. Neto. Ano yung neto? Wag niyong baliktarin ang neto mga kababayan na net. Net ang ano niyan. Okay. So 25 na naman, 54 less 25 is 29. Negative 29. Negative 29. Congrats BBM, nag-negative ka na naman. Sa trust rating. Kanina, satisfaction rating, negative. Ayun, trust rating, negative na naman. Ang hair follicle drug test, kailan magde-negative mga kababayan? So, ang kanyang approval rating ay negative 28. Ang kanyang trust rating ay negative 29. Walang approval sa Pilipino kay Marcos Jr. Grabe, negative ha? Negative mga kababayan ha? Minus. Tiwala si Marcos Jr. Mas malaki pa ang zero. Mas malaki pa ang zero mga kababayan niya kaysa sa negative. Ngayon, bakit? Ano ba yung mga bagay-bagay na naka-influensya dyan? Well, siyempre, unang-una, yung pagpapakulong niya kay Tatay Digong sa... yan talaga. Yan malinaw talaga. Na malinaw po ha. Napagamat... At aside pa dyan, performance-wise mga kababayan, ang hina talaga ng performance. Nakakalungkot mga kababayan. Ang laki ng hopes natin no, nung binoto natin siya. Only to know na weak leader. Hindi tayo nakinig kay dating Pangulong Duterte. Kasama-sama na ang dilawan, ang mga loyalista na... Bangagan, Pulahan, Pinklawan, mga Renato Babalu, mga makakaliwa. Lahat na sila sama-samang babangag muli. Lumiliit na ang hanay at ang mga komunista ay nako. Pero in fairness ha, hindi lahat ng mga loyalista mga kababayan loyal kay BBM. Maraming ayaw din mga kababayan. Antas pinili ang mga Duterte. Example na lang si Maharlika at yung mga artistang mga loyalista mga kababayan na unang inabandona ni BBM. Napakalaki pa rin porsyento ng ating mga kababayan ang nawala ng tiwala at nag-disapprove sa ginawa ni Marcos Jr. Yan nga po, ang kanyang disapproval rating ay negative 28, ang kanyang trust rating ay negative 29. Ibig sabihin, karamihan talaga, o kung hindi lang karamihan, halos lahat ng Pilipino hindi po approve sa ginawa niya na pagkakidnap kay Tatay Digong papunta ng Dahig. Talaga? Naintindihan naman po natin yan dahil kapwa Pilipino yan. Hindi naman po natin sinasabi na wala talagang pananagutan ng presidente kasi kung meron talaga nagrereklamo, dapat bigyan sila ng oras sa hukuman. Pero hindi dapat sa ibang bansa. Dapat po yan sa Pilipinas. Now, bakit na-disgusto ang tao sa kanya? Kasi nagsinungaling si Marcos Jr. Nung kaharap ako sa Malacanang. Nung July pa lang of 2023, sinabi niya, hindi tayo makipagtulungan sa ICC. Budol mambubudol. At labag sa ating jurisdiksyon. Pero anong nangyari? Behind the scenes, yan, naalaman natin sa investigasyon ni Manang Aimee, behind the scenes, talagang pinagplanuhan nila ng mabuti kung paano nga ikikidnap at mapadala sa Dahig ang ating Tatay Digong. So, mali yung ginawa niya na pinakidnap niya at pinadala sa Hague ang Duterte, pero lalong disapprove ang taong bayan at nawala ng tiwala sa kanya kasi sinungaling siya. Liar! Kasi walang lumabas sa bibig niya kung hindi tayo makikipagtulungan. Hindi tayo makipagtulungan. Tapos yung eroplano mga kababayan, tayo pang gumastos ha. Galing pa yun sa ating buwis. Yung panggas ng eroplano. Sahod ng piloto. Pati yung mga crew. Tayo ang nagbayad. Itataguyod ko ang ating soberenya. Yung pala, para lang mawala ang tinik sa kanilang buhay, isinurrender ang Tatay Digong. Pero hindi lang naman po yan ang final nail in the coffin mga kababayan ay yung binulgar ni Tatay Digong, yung mga blanco sa GAA, yun talaga ang sa tingin nating final nail in the coffin na nakapag-decide na sila na kidnapping na natin at ipatapon sa ICC. Mga dahilan kung bakit ganitong kalaking bagsak ha. Mahigit 20% points po ang bumagsak sa kanyang approval at trust rating. In a short period of time yan ha. Siyempre, nandyan pa rin yung pagbuhay ng pulboronic video. Mabuti na lang binuhay ng NBI at saka ng HOD committee, no? Ng Traidor Committee. Kasi nga, bumalik yung issue. Kahit wala pa yung pulboronic video mga kababayan. Dahil sinasabi nila na deepfake. O sige, alisin na lang natin yung na yan. The fact na lang mga kababayan na hindi siya kumakasa sa hair follicle drug test na supposedly yan ang magtutuldok sa mga issue. Ayaw
Ayaw dahil sabi ni Claire Castro, sino talaga o sino? Pangalanan mo kung sino ang nagde-demand ng hair follicle drug test. Gusto niya mga kababayan, tanungin kung sino talaga nagde-demand. Wow, hindi mo pa alam? Clearing? Nasa tamang pag-iisip ka ba? Kasi nga, sino naman ang nasa tamang pag-iisip na yung pinakamahal na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas, ipakikidap mo at padadala mo sa dahig? Oo. At bakit mga kababayan ang tagal umaksyon ng Korte Suprema? Ano bakit Korte Suprema? Bilis-bilisan nyo naman. Hindi ba? Meron talagang sayad yung taong magagawa niyan. May sayad. Kidnapin pa. Oo. Meron na nga proseso nakasaad sa Rome Statute, hindi pa sinunod mismo yung proseso. O, yan. Kaya tuloy, bagsak-bagsak ang trust at saka ang approval rating. Mabuti na rin yun mga kababayan no, na nangyari iyon dahil mayroong depensa si Tatay Digong na illegal ang pagkakaaresto sa kanya. Kaysa naman, pero hindi rin mga kababayan basta-basta kasi siyang madadala sa ICC mga kababayan dahil kailangan niya na extradition. Tapos, anong extradition na mangyayari? Kung hindi na tayo miyembro sa ICC, talagang hindi mapapadala sa ICC si Tatay Digong mga kababayan kung talagang susundin. Ay nako mga animal. So, ang tanong nga, bangag ka ba? Siyempre, i-adapt mo pa yung pagkidnap at pagpunta sa dahig, natural, negative 28 at negative 29 ang approval at trust rating mo ngayon. Goodbye. Negative na. Ano pa kaya sa In the next surveys mga kababayan, pababa na yan ng pababa. So ano masasabi niyo dito? Post the comments below.